umaga sa bawat isa sa inyo. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Tayo po ay basa na ng scripture. Amen. Dito po sa aklat po ng Job, kapatid. Chapter 42. Huling chapter niya, mga kapatid. Verse 10. Unahanap na natin gatong pagkasabi. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Diba? Sabi, at inalis ng Panginoon ng pagkabihag ni Job. Ibig sabihin niya na di ba nasa trial siya, nang kanyang idalangin ng kanyang mga kaibigan, yung mga umusig sa kanya, na secret sinner siya. At sabi ay, matapos ay pag-pray, ay binigyan ng Panginoon si Job ng makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilik niya ng dami. Salamat sa ating Panginoon. Diba? Naalala niyo, He is Redeemer. Diba? Siya'y tagapagpanauli. Siya'y tagapag-restore, mga kapatid, ng mga bagay na nawala sa atin. Amen. Yun yung sa kabuti, mga kapatid, sa bawat buhay ng mananampalataya. Sa pang scripture, mga kapatid, Amen. Book of James, chapter 4, verse 2 to 3. Amen. Paliwanag natin ito mamaya. Amen. So, aklat po ng Santiago, Amen. Versikulo 2 hanggang 3, sabi dito ay, ye lust and have not. Ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, and ye may consume it upon your lust. Sabi dyan ay, kayo na nag-iimbot at kayo wala. Kayo nagsisipatay at kayo na nag-iinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Diba? Maganda yung pagkakatranslate sa Tagalog. Mamaya explain natin yung mga kapatid. Tapos, 1 John, dito nabubuklatin, 1 John chapter 5, ito yung sinabi ko last time, 1 John chapter 5, verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Tayo manalangin, ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang pong mga salita. Amang banal na may-ari sa aming buhay, nagpapasalamat kami muli, Lord, sa umagang ito, na pribilehiyo na meron kaming hininga, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat. Bumabalik dito, Panginoon, hindi gaanang sa aming kalakasan, sa aming katwiran, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi malaki ang pangangailangan namin sa iyo, Panginoon. At alam mo ang bahagi na yun, Lord, sa aming puso na, Lord, kulang, nauuhaw, at nais namin, Panginoon, sa umagang ito na aming matagpuan, Panginoon, ang uhaw, Panginoon, sa aming puso, ay makatagpo, Panginoon, sa aming pong pananambahan ulit sa iyo. Lord, alam mo, Lord, ang desire ng bawat isa. Hindi ito natatago sa iyo, Panginoon. Bago pa man kami humiling, bago pa man kami manalangin, sabi ng scripture ay, alam mo na, Lord, ang aming mga pangangailangan. Kaya, Lord, lumalapit kami na may buong pananampalataya sa iyo sa umagang ito. Winawaksik, Lord, ang anumang bagay na maaaring maging hadlang upang ang aming mga panalangin ay makaabot sa trono ng biyaya. At naniniwala kami na walang ibang representasyon na mas mainam kaysa sa amin, maliban sa dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya aming nilalapat, Panginoon, muli ang tanda, Panginoon, na yan sa aming pong mga puso. At binggin mo, Lord, ang ibig ng aming mga puso, Lord, sa umagang ito. At ikaw ang mapasalamatan, Panginoon, sa bawat katugunan. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang masamba, ikaw ang mataas. Pagkat ikaw ay ikaw, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng aming kahinaan, sa kabila ng aming kakulangan, hindi ka nagbabago, tapat ka, Panginoon. Sabi ng awit kanina, ikaw ay mabuti, Panginoon, at ang iyong biyaya, ang iyong habag ay laging bago sa umaga, Panginoon. Kaya hindi namin maaaring isipin, Panginoon, na baka mamaya ay hindi kami makasumpong ng biyaya sa iyo, hindi kami matugunan, hindi ka pasasait, O Diyos.
Pagkat ikaw ang pinanggagalingan po, Panginoon, ng lahat ng bagay. Kaya bayaan mong lumapit ang nauuhaw, bayaan mong lumapit ang gustong malinisan, Panginoon, ang iyong mga salita. At punuin, Panginoon, ang aming puso ng kagalakan sa umagang ito upang ang aming mga saroy mapuno at aalis kami na pinagpala, Lord, sa iyong mga salita. Amen. Bless us, Lord, as we, Lord, wait on Thee to break this word. Consecrate mo kami, Lord, cover us with your holy blood, at buksan mo aming puso't isip upang makita ka namin, hindi lamang basta marinig, kundi mahayag ka sa aming karayunan. Maraming salamat, kinukomit namin ang buong service, kasama ang maburing pasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ay malaya ng mga upo, mga kapatid. Amen. So, sa umagang ito, muli ay nangungusap po ako. Sa mensahe pala sa Sunday, magpa-part 2 tayo. Sabi ko nga, sisiris tayo mga kapatid. Hindi ba siya nag-echo? Amen. Thank you, Lord. So, ito po ay part 2, mga kapatid, ng ating pong subject last Sunday. Dahil hindi po natapos. Amen. Dahil sabi ko nga, nagpa-foundation pa lang tayo. Yung body of prayer ay tinignan natin. At yung bawat section nito, pero babalikan ko pa rin yan mga kapatid. So, more on mga kapatid, ito ay teaching. Tulungan tayo ng ating Panginoon na sa pangalawang bahagi ng Lord Teach Us to Pray, di ba? Kasi kahit sabihin mo matagal ka nang naglilingkod sa ating Panginoon, minsan dumarating pa rin yung tanong sa ating kaisipan, tama ba yung prayer ko? Katanggap-tanggap pa sa Panginoon? Nakaabot kaya ito sa Panginoon? Ano ba dapat ang nilalaman ng panalangin? At ano ang nagagawa ng panalangin? Yan, diba? Kasi yan yung pinaka-lifeline natin bilang mananampalataya sa ating Panginoon. At ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin para ipag-pray, panalangin, yung mga hindi natin kayang pagbigkasin, diba? Sa dami ng parang gusto natin ipag-pray sa isang pagkakataon mga kapatid, baka may nakakaligtaan tayo. Diba? Kaya sabi ko, habang tumatagal, ang Christian walk mo ay kung gaano ka dati parang kinakabahan at nagmamadali sa panalangin mo, mas nagiging banayad na yung panalangin mo. At hinintay mo talaga mga kapatid na you pray in deep sincerity. Amen. Dahil sabi ko nga last Sunday, yung pananalangin natin mga kapatid, kahit sa public prayer, ang quality dapat ng ating public prayer ay kung paano yung quality ng ating private prayer. Diba? Yung sa scripture na pinasa ko, na sabi doon ay yung mga Pariseo, mga Saduseo, gusto nila nandun sila sa mga corner na nakatayo, mga kapatid na nanalangin, kasi gusto nila mga kapatid tumanggap ng gantimpala, papuri sa mga tao. Amen. At ang sabi ng Panginoon ay yung gantimpala, tinanggap na nila. Sabi niya, kung mananalangin kayo, ay manalangin kayo sa ganitong paraan na papasok kayo sa inyong secret closet. Diba? Talaga namang yun ang tinatawag mga kapatid na panalangin natin personal. Pero nagbibigay siya ng comparison mga kapatid na yung ating motibo ng pananalangin at layunin ng pananalangin ay kailangan maging parehas kung ano ang panalangin natin pag tayo ay nasa privado na nating lugar mga kapatid. So nabasa natin mga kapatid yung aklat po ni Job. Sabi doon, the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. So Book of Job, alam natin yan mga kapatid, yung buong kwento. Pero laging ang lagi nating nakikita dyan, Job chapter 1, 2, 3, tapos tumatalon agad tayo ng 42. So hindi natin alam yung gitna. Kaya nga minsan, hindi may natin yan. Bakit na lang ganun yung dumating kay Job, mga kapatid? Kasi may tinuturo ang Panginoon sa kanya. Una, nagtitiwala ang Panginoon sa kanya dahil yung sa chapter 1, mga kapatid, sabi niya, nakikita mo ba? Sabi niya kay Satanas, nakita mo ba yung aking lingkod na walang katulad? Diba? Kaya nga, pinahintulot mga kapatid, yung pong trial sa kanya mga kapatid, hindi sa dahil walang tiwala ang Panginoon kay Job, pero nice niya ipakita at ma-realize din ni Job mga kapatid na ang Diyos ay dakila mga kapatid, na sovereign siya sa lahat ng bagay. Kasi pagdating ng mga 30 plus na chapter mga kapatid, na nagpo-question na siya dyan,
Tapos nung sumagot ang ating Panginoon, sabi niya, ano naman sa iyo kung gawin ko ang mga bagay? Diba? Wala tayo dapat mga kapatid talaga na maging question dun kasi sovereign siya Diba? Na sabi doon, may mga accusers din siya, na sabi niya, alam mo Job, hindi mangyari sa iyo yun kung hindi ka nagkamali. Diba, mga kaibigan niya mga kapatid. Kaya pagdating doon sa 42 mga kapatid, ang background niyan, sinabihan ng Panginoon yung 3 taong nag-akusa sa kanya, sabi niya ay yung pagsalangsang ninyo, hindi ko patatawarin, malibang ang aking lingkod na si Job ay ipanalangin kayo. So napakalaga mga kapatid talaga nung panalangin, di ba? Kasi yung order ng scripture mga kapatid, sabi dito ay, when he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. So, tutukoy tayo mga kapatid dun sa mga bagay marahil na nawala sa atin at lahat. Hindi dapat mawala mga kapatid na nananalangin tayo na ipanauli ng Panginoon yung bagay na nawala sa atin. Kasi siya ay Diyos, mga kapatid, na Redeemer at Restorer mga kapatid ng mga bagay na nawala sa atin, nasira at lahat mga kapatid. Kasi minsan akala natin pagka-Christian kasi dapat perfect, walang pagkakamali, walang pingas, walang bangas yung parang buhay mo. Pero mga kapatid, alam mo, habang tumatagal ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po ito patungkol sa kung ano man tayo, kundi kung ano ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung inaayos niya, kung gaano siya nagiging mabiyaya at mahabaging Diyos mga kapatid, na patuloy pa rin siyang gumagawa mga kapatid sa kabila ng kahinaan po ng tao. Kaya tinan mo yung thought na lamang mga kapatid nito ni Pablo. Diba? Isipin mo, tatlong beses kang nanalangin sa Panginoon. Sabi mo, Lord, tanggalin mo yung tinik na ito sa aking laman, yung kanyang mga mata mga kapatid. Diba? Sabi, 3 beses siyang nanalangin. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient to you. Diba? For my strength is made perfect in weaknesses. Diba? Nagiging sakdal yung kalakasan, kadakilaan ng ating Panginoon. Parang ganito, mas na-express ang kaluwalhatian ng ating Panginoon dun sa mga bahagi ng ating buhay na kulang, basag at hindi magandang tingnan. Kung tayo lamang mga kapatid ay patuloy na, alam mo yun, dumadaing, sabi ko last time, dumadaing na may pasasalamat. Kasi nung dumaing si Pablo ng pangatlo at nireveal ng Panginoon sa kanya, na sapat yung kanyang biyaya, sabi niya, I will glory in my infirmities. Diba? Sabi niya, ako'y magluluwalhati dun sa aking mga kahinaan, sapagkat kung kailan ako mahina ay dun ako malakas. Ibig sabihin, kung kailan ako mahina ay dun dumarating ang Panginoon at nagbibigay ng kalakasan sa akin, kaya nakakapagpatuloy ako. Diba? Doon natin nakikita kung gaano ka wretched. Ibig sabihin kung gaano kasira mga kapatid, yung kung hybrid na katawan nito, yung condition natin, pero yung soul mga kapatid, na merong kombinante sa ating Panginoon. Yun ang pinakamahalaga sa lahat mga kapatid. Amen. So, kinuha ko lang yung background yan mga kapatid dahil si Job mga kapatid, dahil hindi biro yung kanyang ginanan. Diba? Yung kanyang experience as a believer ng ating Panginoon ay siguro wala kang maiko-compare. Diba? Kasi yung panahon na magkaroon ka ng boils mga kapatid, ketong ng mula ulo hanggang talampakan mga kapatid, parang wala pa akong narinig ng ganyan. Di ba? Sobra-sobra yun mga kapatid. Pero may kita natin yung testimony ng scripture patungkol kay Job mga kapatid. Sabi doon, he did not sin with his lips. Pagkamat may mga pagtatanong siya o bagay na itinatanong sa ating Panginoon. Pero nauunawaan ng Panginoon yun. Di ba? Yung mga daing at panalangin niya at lahat mga kapatid. Pero tingnan niyo mga kapatid yung Book of James. May gusto kong ituro dito mga kapatid. Book of James chapter 4 verse 2 hanggang 3. Sabi, kayo'y nangag-iimbot, ilas, sa English last Bakit ba't last pastor dyan? Parang di ba iba ibig sabihin yan? Pag last kasi mga kapatid, ito ay nagsimula muna ng desire. Pagka ang desire ay sobra-sobra o labis-labis, nagiging last po ito mga kapatid. So pag-iimbot, sabi ay, kayo ay wala. Ibig sabihin, kayo ay nangag-iimbot, kayo'y wala, kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaring tamtan, kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Diba? Pastor, ano yung nagsisihingi? Ano ba series natin? Prayer. Diba? Kaya, ang sabi ng scripture, dahil hindi kayo nagsisihingi. Paano ba tayo humingi sa Panginoon? Ganun ba? Lord, hindi. Through prayer. So sabi doon, kaya wala kayo because of neglect of prayer.
And most of the time, we're all guilty. Di ba? Pastor, ba't sinasabi mo yan? Pastor ka. Kasi mga kapatid, alam mo, dapat totoo tayo eh. Diba? Totoo tayo sa sarili natin, sa congregation natin, na merong mga, nabanggit kanina, meron tayong mga dry seasons. Amen. At mamaya babasahin natin din kahit yung buhay ni Elijah, mga kapatid, na isang propeta na, mga kapatid, pero malaki ang nagawa ng panalangin sa buhay niya upang ma-fulfill yung mga dapat ma-fulfill. At makaka-relate tayo mga kapatid sa lakad ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, kagaya mga kapatid ni Elijah. So sabi dyan, kaya wala tayo ng mga bagay, kaya wala tayo nitong mga ganito, nagsusumikap tayo lahat at wala tayo, kasi sabi, hindi kayo nagsisihingi. 3. Sabi, Pastor, nanalangin naman ako. Sabi ng 3, kayo yung nagsisihingi. In-acknowledge yung prayers. Ibig sabihin, kayo yung nananalangin, at hindi kayo nagsisitanggap, wala kayo natatanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya nga sinasabi ko last time, yung paghingi ng mga apostles, mga kabatid, sa ating Panginoon ng pabor, kung paano ba manalangin dun sa aklat po ng Luke 11, mga kapatid. Ang sabi nila, diba, Lord, teach us to pray, kung paano manalangin yung mga apostles, ay yung mga disipulo nito ni John the Baptist. Kaya sabi niya, pag mananalangin kayo, sinurkat pa nga dun, mga kapatid, sabi, mas maikli yung Luke 11 eh. Sabi ay, Father, which thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so is in earth. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive everyone that in debt. Diba, i-explain ko sa inyo bakit pagkakautang yung sinabi. Kasi meron tayong pagkakautang na pagsunod sa salita ng ating Panginoon. And most of the time, ang debt o pagkakautang, mga kapatid, ay simbolo ng sin, mga kapatid, sa, kung babasahin niyo mga kapatid, yung aklat po ng Biblia. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, unang-una, yung prayer, mga kapatid, ay napakahalaga, mga kapatid, talaga sa Christian walk. Amen. Yan ang pinaka-basic na dapat tinataglay ng isang mananampalataya sa Panginoon. Pero ang message din mismo ng nagsabi, mga kapatid, and that's where we failed, friends. Sabi ng prophet, alalahanin natin, ang prophet, hindi lamang siya basta nagsasalita ng mga bagay dahil gusto niya, laging meron siyang makikita na discern, mga kapatid. At ito'y sinasabi niya in a prophetic utterance, mga kapatid, upang hindi lamang ito lalapat doon sa panahon niya, kundi kahit sa panahon na ito, na tayo nakikinig ng mensahe at tinuturo sa atin, mga kapatid. At i-identify natin ating sarili na marahil, baka nga pastor ay nagpipit ako dun sa sinabi ng prophet, so I must turn my ways. So dito, sabi mga kapatid, nais ko nang simulan din, dahil mahaba-haba ito mga kapatid, yung ilang mga sipik mga kapatid patungkol sa prayer. Sabi niya, Amen, umanin kayo mga kapatid, medyo hindi pa namin na-update yung mga ilang mga videos mga kapatid, naging busy lately, pero pagkaloob ng Panginoon, may upload na yung mga iba. Kasi yung part 2 ito, yung part 1, alam ko hindi pa siya may upload. Sabi dito sa message ng pardon, Amen, ang panalangin ay naging isang, tradisyon. Amen. Kaya kailangan mga kapatid, mabalik yun eh. Di ba? Sabi doon ay lumuluhod tayo sa gabi, nagsasabi, Panginoon, pagpalain mo si ganyan, gawin mo ito, tulungan mo si Juan, gawin ang lahat ng ito. Sabi ay ginagawa ninyong mascot ang Diyos. Diba? Bakit daw? Na ginagawa niyo parang isang uri ng tagapaghatid ng gawain, Diyos, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito. Hindi yun ang paraan ng pagdadasal na itinuro sa atin ni Jesus. Pastor, paano ba yung tinuro ng Panginoon? Unang-una, pagka nanalangin yung mga apostles ang tinuro ng ating Panginoon, nananalangin sila, pero ang sabi doon, thy will be done. Kalooban ng Panginoon. Pastor, di ba, sabi mo, pag may mga pangangailangan, dapat ilapit sa Panginoon at lahat. Yes. Lahat naman ng panalangin tinutugon ng ating Panginoon. Pero titingnan natin kung yung hinihiling ba natin, mga kapatid, ay according dun sa kalooban niya. Kaya nga, binasa natin mga kapatid kanina yung John, 1 John chapter 5 verse 14, na ito ang ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay, sabi doon kahit ano, pero dapat mga kapatid, sabi ayon sa Kanyang kalooban, kahit ano, basta ayon sa kalooban niya, dinidinig niya tayo.
Diba? Kaya mahalaga mga kapatid, yung body ng prayer, din sa Lord's Prayer, makikita ninyo kahit sabihin mong sinasabi nila yung pangalan, give us daily bread, yung deliver us not into temptation, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Pero alam mo na una, mangyari nawa ang paghahari mo gaya sa langit dito sa lupa at kalooban mo ang siyang susunod. Kasi hindi natin inutusan ng Panginoon. Diba? Hindi tayo nagpipray para utusan ng Panginoon. Tayo ang may pangangailangan. Kaya tayo yung lumalapit na may buong pagpapakumbaba, mga kapatid. At masasabi mo na pagpapakumbaba yan, mga kapatid, kung babalik sa salita, mga kapatid, yung pinapanalangin mo at yung hinihingi mo sa ating Panginoon. Sabi dun sa James, mga kapatid, nagsisihingi kayo at hindi kayo nagsisitanggap pagkat yung mga hinihingi ninyo ay, sabi ay masama. Parang ganito, humihingi ka pero yung hinihingi mo kasi sa Panginoon ay sablay. Bakit sablay, Pastor? Kasi pumapasok doon yung motibo na ang sabi doon, kasi yung hinihiling mo, alam ng Panginoon, maaaring makapahamak sa'yo, kaya hindi binibigay ng ating Panginoon. Kaya kailangan mga kapatid, ma-establish mo yung mga bagay na hinihiling mo sa ating Panginoon ay according dun sa tamang motibo at tamang objective. Diba? Sabi ko sa inyo, kailangan paglalapit tayo sa ating Panginoon, lagi tayong may rason. Bakit tayo lumalapit? Mamaya, ayaw ko magpauna pero gusto kong sabihin na nananalangin tayo, kailangan establish natin sa Panginoon, ba't mo hihingi ito? Bakit mo inuusal ang panalangin ito? Para saan ito? Eh sabi nga, pagka humihiling ka nga ng kagalingan sa ating Panginoon, pagka ang desire mo ay labas sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ka pagagaling ng Panginoon. Kasi kailangan mga kapatid, merong cause, merong dahilan sa hinihingi mo. Diba merong isang testimony, merong lumapit din sa prayer line, tapos dinisend siya ng ating kapatid, mga kapatid, dun sa prayer line. Tapos sabi niya, ang tagal niya nung may sakit. Sabi niya, eto sister yung ginawa mo na dapat gawin mo na sinabi ng Panginoon sa iyo. Pero bago niya sabihin yun, sabi niya, alam mo kung ano man ay ipakita ng Panginoon na kaya ka nagkaganyan, kasi sabi ng Prophet, kaya ka nagkaganyan kasi you failed to do this. Nabigo kang gawin ito. Kaya maingat nga tayo sa baw natin eh. Diba? Kahit sa prayer, mga kapatid, binabaw natin. Sabi doon, pag yung bagay na yan ay ginawa ko, pagalingin ako ng Panginoon, gagawin ko yan. So, nung nanalangin siya, mga kapatid, pinag-pray, gumaling yung sister. Diba? Kasi meron dapat dahilan, ba't tayo humihingi? Kailangan tama yung ating perspective, mga kapatid, ba't tayo nanalangin? Hindi lamang ito patungkol, mga kapatid, sa, sabi ko nga yung panalangin, hindi lamang siya patungkol sa fellowship, kundi merong supplication, di ba, dun sa body ng Lord's Prayer. Kaya kailangan, mga kapatid, ay makita natin na tama tayo ng hinihiling sa ating Panginoon. Sabi niya pa dito, sa same message pa rin, mga kapatid, di ba, ginagawa daw na tagapaghatid ng gawain ng ating Panginoon. Means na, Lord, ginawang genie. Di ba, hindi tayo naniniwala sa ganyan, mga kapatid. Kahit pa alam natin able siya, may kakayahan siya. Kasi ba, sininiwala dito na ang Diyos tagapagpala. Yeah. Tagapagpala siya, pero may paraan siya ng pagpapala. Diba kaya sabi mo, Lord, pagpalain mo ko, pero ayon sa kalooban mo. Diba pinakamaganda mga kapatid na prayer si Solomon eh. So, sabi nga, Lord, huwag mo kong pagyamanin na makakalimutan kita. Huwag mo naman din akong isadsad na kailangan kong gumawa ng masama, magnakaw, para mabuhay. Pero sabi ng scripture, wala pa akong nakita, mula bata ako, tumanda na ako, wala pa akong nakita na taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. Diba? Sino may sabi yan? Si David. Tatawid Solomon. Diba? Tuloy pa natin. Sabi niya dito, hindi daw natin mga kapatid, dapat gawin yan sa ating Panginoon. Gawin mo ito, gawin mo yan. Hindi iyon ang paraan na pagdadasal na itinuro sa atin ni Jesus. Balikan natin, ano po yung sabi ng ating Panginoon? Pag binaybay mo pa, sabi niya, ang sinabi niya ay magdasal ng ganito, Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa lupa, gaya sa langit. Ngunit, sinusubukan natin utusan ng Diyos kung ano ang gagawin niya para sa atin. Kaya nga meron isang nireview mga kapatid ng evangelist. Sabi kasi ng evangelist, gifted din naman daw, sabi niya, I command you, kill this woman. Sino ka para utusan ng Panginoon? Diba? Faith yun. Pero alam mo, ang faith hindi pwedeng supply mga kapatid ang faith doon sa salita. Kasi ang faith nanggagaling sa salita.
Yes. Kaya kung ano man ang babanggitin natin sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng panalangin, laging babalik ito sa salita ng ating Panginoon. Dahil wala kang makikita, mga kapatid, talaga na sabihin mo, ito yung kalooban ng Panginoon, itong 1, 2, 3. Sa salita mo lang makikita, mga kapatid. Diba, minsan inisip natin, unconsciously sinasabi natin, anong kalooban ng Panginoon? Ang ibig naman natin sabihin dyan, ipinauubayan ko na sa Panginoon. Pero alam naman natin kung anong kalooban ng Panginoon eh. Meron ba siyang kalooban na makasasama sa atin? Ang lahat ng kanyang kalooban, mabuti yun, mga kapatid. Minsan, magaspang yung pamamaraan, pero sa dulo niyan, mga kapatid, maluwalhati. Amen. Amen. Sabi niya, yung Lord's Prayer, at sabi niya, iyon ang dahilan kung bakit lumalamig ang iglesia. Sabi niya, iyon ang dahilan kung bakit malaki ang, sabi niya, kung bakit merong revival dun sa lupa at naglalagay ng milyon-milyon sa mga iglesia. Ito ay sila'y nakarating na sa isang lugar na kung saan ginagamit nila ang karanasang ito at ang iba pa bilang tradisyon. Sa halip na maging banal na yung godly sorrow, mga kapatid. At hayaan ng Espiritu Santo, mga kapatid, na gawin ang gawin ng kanyang gawain, mga kapatid, at tanggapin ito sa loob nyo. At lumikha sa loob ninyo ng isang bagong buhay at gawin kayong labis na nauuhaw sa simbahan. Yung Holy Spirit, mga kapatid, ay bayaan natin kumilos sa atin, mga kapatid, magbigito ng uhaw. Nang sa ganun, mga kapatid, tayo rin mismo, alam mo, minsan kinakatamaran na daw ng ibang mga kapatid sa mga message ngayon, mag-church. Diba? Samantalang diyan ka lang napapalakas. Diyan ka lang natututo. Diyan ka lang, mga kapatid, na nagbibigay ng inspirasyon ng ating Panginoon. Diba? Ang sabi ay, hayaan ninyo ang Espiritu Santo na magbigay buhay sa inyo at gawin, at magkaroon kayo ng thirst, yung hunger and thirst, mga kapatid. Hindi ang pagpirma sa ticket o pagsali o iba pa. Ito ay ang pagkakaroon ng buhay ni Kristo sa loob nyo na labis ninyong ninanais na pumunta at mayroong isang bagay sa loob nyo na nagtutulak sa inyo. Diba? Nung una naman talaga, medyo napilitan ka lang eh. Pero habang tumatagal ka, mga kapatid, nagugustuhan mo na. Habang nag-feed ka sa Word, habang nag-feed ka, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon, nagmamature ka din. Diba? Wala pa akong nakitang Kristiyano, mga kapatid, na nag-mature, na labas sa panginginain ng salita ng ating Panginoon. Diba? Parang caterpillar lang yan eh. Kung caterpillar, talagang predestinado yan, maging paru-paro. Diba? Kasi form of life yan eh. Pero alam mo, mga kapatid, kailangan niyang kumain ng dahon. Na habang kumakain siya ng kumakain ng dahon, mga kapatid, unti-unti may mga umuusbong, mga kapatid, na para bang sanga sa likod niya. At kada kain niya, mga kapatid, tumutulo ito hanggang sa mag-produce yung pinaka-predestinado, mga kapatid, na nakalagayan niya, mga kapatid, bilang isang parparo. Diba sasabi, predestinado ako, Panginoon, brother eh, pastor eh, predestinado na ako, ayaw mo na yung mga yan. Predestinated ka nga, pero may proseso yan. At minsan, doon tayo na-frustrate, mga kapatid, ibig sabihin, doon tayo napipressure, kahit hindi naman dapat tayo ma-pressure, mga kapatid, na dahil nga, pinaliwanag sa mensahe, mga kapatid, na predestinado tayo, pilit natin inaabot, yun dulo agad. Kaya tayo nag-fail sa kalagitnaan. Pero sabi, mga kapatid, ang marapat natin gawin, mga kapatid, bumalik tayo dun sa basic. Diba? So, yun, prayer, mga kapatid. Prayer sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, ngunit nakita ninyo kapag hinihiling nila ang mga bagay na ito at hinihiling nila ito, hindi sila humihingi na gaya ng sinabi ni Jesus. Sinusubukan natin gawin na parang isang tagapaghatid ng gawain ang Diyos at sabihin mo, Panginoon, gawin mo ito para sa akin, gawin mo ito para sa akin, pumunta ka, gawin mo ito. Sinasabi sa Kanya kung ano ang gagawin. At sinabi ni Jesus, kapag kayo nananalangin, magdasal kayo ng ganito. Inulit niya ulit, mga kapatid, yung Matthew 6, chapter 6, verse 9 hanggang 13, mga kapatid. Kapag kayo ay handa ng magsabi na, mangyari ang kalooban mo. Pagka dumating na daw sa punto na kaya natin sabihin ng tao sa puso natin, yung mangyari nawa ang kalooban mo, ang sabi niya ay, i-commit natin, ialay natin sarili sa Kanya, ialay ang ating mga lakad sa Kanya, at lahat-lahat ng ating pagkatao sa Kanya, sa panahong iyon ay kikilos ang Diyos kapag hahanda ka na hayaan siyang gumawa sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa sa Kanya.
hayaan mo siyang magsabi sa iyo, hindi ikaw ang magsasabi sa kanya. Bakit tayo napupustrate eh? Kasi, pastor, yung sabi ng message at lahat. Alam mo, bumalik ka sa basic. Kasi mga kapatid, wala namang masama kung babalik ka sa basic. Kahit na pastor, minsan kahit sabihin mo na malalim ng laman niya sa message, meron pa rin ibang hatid yung mga basic na bagay mga kapatid sa buhay ng mga mananampalataya. Amen. Kaya yung sinasabi mga kapatid din, dapat yung pangangaral, talagang yung magagamit nila sa pang-araw-araw nila. Amen. Hindi masama na magturo tayo ng malalim. Pero merong mga issue ang bawat mananampalataya mga kapatid na dapat dinidin natin nang sa ganun ay mas lalo silang lumago sa ating Panginoon. Amen. Kaya like, encourage kayo, di ba? Sabi ko, masaya ako pag nakakausap ko kayo, pag nag-counseling tayo, nakikilala ko kayo. Alam mo sa denomination, sa sobrang dami nila, kahit sino dun walang relasyon na tama sa pastor. Kasi mga kapatid, wala kayong magagawa talaga. Sabi ng isang pastor alam niyo, wala kayong magagawa. Talagang may bahagi ako sa buhay niyo. At may bahagi kayo sa buhay ko. Diba, hindi mo pwede sabihin, pastor, masyadong pakialamera yung mga buhay namin, sa bahay namin, dapat hindi na. Alam mo, dapat nga, nilalapit niyo yun. Diba? Kasi mga kapatid, minsan tayo, pagka sobrang malapit tayo sa mga mahal natin sa buhay, minsan nga hindi tayo makapag-open sa kanila Anong tawag doon? Too much familiarity. Kasi minsan isip natin, baka usgan tayo, hindi tayo maintindihan at lahat. Pero dapat ang unang tumatanggap sa atin yung mga mahal natin sa buhay. Pero in reality mga kapatid, dahil mananampalataya sa ating Panginoon, hindi sa paraan kung paano natin nauunawaan ang mga bagay. Kasi may paraan ng ating Panginoon kung paano tugunin yung ating mga panalangin, yung ating mga, sabihin natin, mga frustrations natin at lahat mga kapatid. At napakalaking bagay mga kapatid, pagka ang isang tupa, nagsasabi talaga sa pastor. Diba? Ako masaya ako mga kapatid, like yung sinasabi ito, kahit sa ibang mga church sinasabi ko, once na na-counsel yung tupa, mga kapatid, tapos naglalait yung mukha. Sabi ko, ang Panginoon niya. Diba? Kasi talaga ang tao mga kapatid, may burden niya na dala-dala. Diba? Yung buhay nga lang, sabi kabigatan na Diba? Na kailangan mga kapatid, tayo maging kagaanan tayo sa bawat isa, mga kapatid. At yung panalangin, alam mo totoo, pagka dinidiling mo through prayers, mga kapatid, yung mga bagay na alam mo na dapat i-deal mo sa buhay mo mga kapatid, doon unti-unti malilift din yung mga bawat kabigatan sa buhay mo. Sabi ng scripture hindi naman pwede magkamali ng scripture. Wala kayo ng mga bagay na nais ninyo, gusto nyo, kasi hindi kayo nananalangin. Diba? Minsan, yun yung one side na nakakalungkot sa message movement. Well, sa dami ng alam natin, doctrine at malalalim mga kapatid, doon po sa prayer, bumabagsak. Sabi ko nga, hindi ko naman hinihiling sa inyo dito mga kapatid, malaman nyo na yung mga napakalalim na iwagot lahat. Mahita ko lang na nasa kalooban ngayon ng ating Panginoon. Panatag ako din mga kapatid. Amen. Diba? Amen. Tuloy pa natin mga kapatid. Ngayon, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng panalangin. Pastor, ano ba nagagawa ng prayer? Diba? Kasi, tagal na ako nagpipray. Hindi naman nangyayari, Pastor. Baka mamaya mali tayo ng pag-iisip. Ang panalangin ay hindi eksaktong pagdadala ng Diyos pababa sa tao. Diba? Ano yung quote na yan mga kapatid? Sabi, now see what the prayer does. Prayer is not exactly bringing God down to man. It's bringing man up to God. Diba? Hindi yan yung pipilitin mo, bumaba ang presensya yan lahat. Hindi, sabi doon, pag ni-minister yan mga kapatid, for example, meron kang pinapanalangin na tao, diba, isip mo, pag pinalangin ko to, dapat maramdaman yung presence ng Lord. At hindi yun ang tamang panalangin. Ang panalangin ay pag-minister dun sa tao, mga kapatid, na ang tao ay nilalapit mo sa Diyos. Anong pinagkaiba ng propeta sa isang saserdote? Diba? Ang saserdote, mga kapatid, titipo yan sa fivefold ministry o kahit sa pastor. Sabi nga, ang propeta, mula sa Diyos, mula sa Diyos, tumanggap ng mensahe, ito'y patungo sa tao. Samantalang ang saserdote, isang priest, ay tumatanggap ng mga bagay mula sa tao, patungo sa Diyos. Intercessory mga kapatid. Kaya hindi yan yung parang sinasabi ko rin dito na when you pray, hindi ka nanalangin to impress or sino man. Di ba? Kundi nananalangin ka mga kapatid because nais mong ang Panginoon ay malugod sa iyo kung paanong ang panalangin mo in private ay nararamdaman mo nalulugod ang Panginoon sa iyo. Di ba? Ramdaman naman yun mga kapatid eh. Di ba? Hindi ito eksaktong pagdadala ng Diyos pababa sa tao. Ito ay pagdadala ng tao pataas sa Diyos.
habang nananalangin ka, nawawala ang paningin mo sa mga bagay na ito sa lupa, at ikaw ay lumilipad patungo sa ibang lugar, lampas pa at patuloy-patuloy hanggang sa makarating ka sa kanyang presensya. Diba? Sabi ko nakaraan, pag nag-pray ka mga kapatid, nararamdaman mo parang lumalakad ka na dun sa ulap. Diba? May mga nakaranas na yan mga kapatid. Ibig sabihin, nahit nila yung tamang channel ng pananalangin sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, ay pagkatapos ay isang pananampalataya na ang nilagay sa harap ng Diyos. Diba? Pagkatapos mo manalangin, abot mo mga kapatid yung kalagayan na yun, sasabihin mo mga kapatid, now here God, here it is, I want to get well for this cause. Diba? Sabi ko kanina, pag nananalangin ka, nilalapit mo na, nailapag mo na yung pananampalataya mo sa Kanya, humihiling ka na through petitions and supplication mga kapatid, ay dapat ilagay mo mga kapatid yung dahilan kung bakit mo ito hinihiling. Sabi niya, nais kong gawin mo ito para sa akin, para sa kadahilan ng ito. Diba? Kasi pag nag-pray lang tayo, Lord, ganito, Lord. Kulang yun eh. Sabi niya, sa kadahilan ng ito, nais ko itong gawin mo para sa akin, para sa kadahilan ng ito. Nais kong paglilingin mo ako mula sa cancer na ito, sa TB na ito, o sa kondisyon ng anemia ito, anuman. Lalakad ako sa harap mo at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ito yung tamang panalangin. Diba? Ibibigay ko ang patutuo na ito saan man ako pumunta. Siyempre, pag pinagaling ka, may ginawa mabuting bagay ang Panginoon sa iyo, ipatutuo mo. Masaya akong gawin iyon, Panginoon, at gamitin mo ako, ang aming buhay, hindi para sa aking sarili. Gamitin mo ito para sa iyong kaluwalhatian upang tulungan ng iba na makita ka. Diba? Pagka ganyan yung prayer, kasi turo ng prophet naman ito eh. Kung ganyan yung prayer mga kapatid, yun yung tamang panalangin sa ating Panginoon. Diba? So hindi lang tayo basta nalang alam mo yung lipad hangin na panalangin sa ating Panginoon. Diba? Kailangan ma-establish mo yung objective at motive mo bakit ka humihingi sa ating Panginoon. Ngayon, naisip ko, sabi niya dito, kapag dumarating ng isang pagsubok, ano ang unang bagay na masasandalan ng anak ng Diyos kapag dumating ang isang pagsubok? Sabi nga, ano daw yung pag dumarating daw ng pagsubok, ano daw masasandalan ng mga mananampalataya sa ating Panginoon? Ang masasandalan ng anak ng Diyos kapag dumating ang isang pagsubok, sabi dito, ang pinakadakilang sandatang ibinigay kailanman sa kamay ng sangkatauhan ay panalangin. The greatest weapon, mga kapatid, na meron na isang Christian is prayer. Ay ngayon, life of David, mga kapatid, maraming pagtitipo ang prophet dyan. Sabi niya, si David, maliit lang, parang walang magagawa, pero alam mo, natalo niya yung napakalaking Goliath. Nasabi doon, ang meron lang siya, isang tirador, at meron lamang siyang 5 pirasong bato. Pero alam mo, kahit 5 piraso yun, mga kapatid, isa lang ang nagamit niya para doon sa kaaway na yun. Sabi ng prophet, alam mo, tinawag ng prophet yung pananalangin na slingshot. Yung slingshot, mga kapatid, delikado daw ito sa kaaway once na mahawakan ito ng isang kamay na merong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, meron sa prayer ang prophet, sabi niya, Lord, ito lang yung slingshot na meron kami, pero alam ko meron itong magagawa. Diba? Kasi alam mo, ang Diyos, pinipilit niya yung mga simpleng bagay, simpleng tao, at papahiran niya ng kanyang espiritu upang magdala ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya hindi mo kailangan maging dakila, maging parang perfect ka at lahat para maging karapat-dapat ka sa ating Panginoon. Kung minsan, kung gaano ka pang kabasag, mga kapatid, doon, mas nagiging gustong-gusto ng Panginoon na ibigay ang kaluwalhatian, mga kapatid, sa iyo. Sa paraan, mga kapatid, ng pagkilos ng mga bagay o pagpapakita ng kanyang biyaya. Diba sabi nga, ang Diyos ay malapit dun sa mga taong merong basag na spirito. Scripture po sa atin yan. Hallelujah. At sabi nun, yung panalangin daw. Bakit yung panalangin, Pastor? Sabi niya, binabago nito ang lahat. Teka, babalansin natin yung mga kapatid. Prayer changes things. Sabi, mga kapatid, binabago nito. Hallelujah. Binago nga nito ang isip ng Diyos ng minsan. Kailan yun, Pastor? Yung kay Hezekiah. Diba? Pinronounce na ng prophet, mga kapatid, prophet Isaiah, na mamamatay na siya. Sabi niya, set your house in order, ayusin mo na yung bahay mo. Kukunin ka na ng Panginoon. At ang ginawa niya, mga kapatid, pumunta siya doon sa pader, sabi doon, nanalangin siya, sabi niya, Lord, sabihin natin, alam ko, binanggit niya dito, sabi niya, at hinarap ng hari ang pader at sinabi, Panginoon, ipinamamanik ko sa iyo, supplication, mga kapatid, ipinamamanik ko sa iyo
na iyong isaalang-alang ako, consider me, sabi doon, naglakad ako sa harap mo na may dalisay na puso. Pastor, meron bang ganyan tao? Matatawag mong dalisay ang puso ng tao kung patuloy ito mga kapatid na nagsasubmit din mga kapatid sa Panginoon. Wala namang tao hindi nagkakamali. Pero dalisay pa rin ang puso ang tawag dun sa taong nagpapakumbaba, nagsisisi, humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi niya, kailangan ko ng 15 taon pa. Kasi kailangan i-set in order mga kapatid yung pong kaharian eh. At pinalawit ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 taon pa. Kung nangingi siya ng 15 years, binigay ba ng Panginoon? Binigay. Kasi pinabalik niya yung prophet eh. Sabi niya, bumalik ka doon. Yung panalangin ni Hezekiah, narinig ko, sabihin mo, I will add additional 15 years dun sa buhay niya. Pastor, paano nangyari yun? Bakit biglang dininig? Kasi alam mo, nilagay niya yung rason niya. Di ba sabi niya, Lord, consider me. Lumakad ako ng tapat sa'yo na may dalisay na puso. Bigyan mo pa ako ng 15 years para ayusin ito. So naglagay siya ng mga kapatid ng dahilan kung bakit niya hinihiling yung mga bagay na yun. So kailangan mga kapatid, makita natin yung mga pattern mga kapatid ng panalangin. Nang sabi, yung panalangin ay binabago ng panalangin ang mga bagay. Prayer changes things. Di ba? Pastor, hanggang saan yan? Unang-una, mas mataas yung kalooban ng Panginoon. Alam natin yan. Pero maaaring baguhin ng ating Panginoon ng isang bagay, mga kapatid, kung mailalapag mo ng tama yung dahilan ng bagay na, dahilan ng paghingi mo sa ating Panginoon. Kaya nga lagi sinasabi, pag nag-pray ka, kailangan sabihin mo yung dahilan, bakit mo hiningiling yan. Di ba? Maging sincere. Hindi lamang basta, alam mo, inusal mo lang, ito yung kailangan ko, Lord. Hindi mga kapatid, kailangan ma-establish mo bakit mo hihingiling yan sa kay pagkakalob ng ating Panginoon. Kayang baguhin ng Panginoon ang mga sirkumstansya, depende mga kapatid sa una, pananampalataya sa ating Panginoon, pangalawa, kung kalooban niya yan. Kasi pagkakalooban niya, ibig sabihin, nakita niya na yung unahan tsaka dulo. Kasi may mga pagkakataon, may dumarating sa buhay natin, either yun na talaga yung pasya ng ating Panginoon, o kaya naman, dumaraan ka lang sa pagsubok. Kasi meron tinuturo ang Panginoon sa iyo. Amen. Kaya kailangan, alam mo, kasi parang hirap, parang hirap i-discern. Hindi mahirap i-discern yun mga kapatid kung humble ka. Ano ibig sabihin? If you are humble, you will make inventory sa buhay mo. Dahil unang-unang makakita ng mga mali sa buhay mo, ikaw lang at ang Panginoon. Kasi nakikita ng iba. Pero wala silang nagagawa sa buhay mo mga kapatid Hanggang ikaw mismo mga kapatid, humingi ng tawad sa ating Panginoon, mabago ang buhay mo. Kaya mga kapatid, kailangan lagi natin titingnan mga kapatid, yung ating pong puso. Diba? Nasa kalooban ba ako ng Panginoon? Ginagawa ko ba yung tama? Nananalangin ba ako sa Panginoon? Kasi sa panalangin, bibigyan din tayo ng discernment ng ating Panginoon para makita kung ano yung laman ng ating mga puso. Sabi nga ni David diba? Lord, kung meron akong pagkakasala na hindi ko alam, ipakilala mo sa akin. Kasi minsan meron naman tayong mga bagay na hindi naman talaga sinasadya. At kung minsan, sa sobrang tagal na, itong bagay na hindi sinasadya, pero naaalala pa rin natin Panginoon. Kaya prayer natin, dapat sama na natin sa prayer yan. Pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, sa private prayer ninyo, pag sasabi, Lord, patawarin mo ko sa mga pagkukulang pagkakasala ko, idagdag nyo. Sabihin nyo, Lord, kung meron akong pagkakasala na hindi ko alam, ipakilala mo sa akin. Kasi minsan mga kapatid, yung blessing din, kaya nakaka-cut off, kasi meron tayong hindi pa nare-repent sa ating Panginoon. Kaya kailangan ipakilala mo Panginoon para mahingi ko ng tawad. Amen. Thank you, Lord. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Sabi niya, ang panalangin ay hindi isang alatsamba. Yung panalangin, hindi, baka siguro, marahil, ang panalangin, sabi dito, ay isang taus-pusong bagay. Diba? Prayer is talking to God. It is a sincere thing. Ito yung pakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Ang panalangin ay hindi pagluhod, pagpikit ng mata, pag-iisip tungkol sa iyong mga labada o sa mga ginagawang trabaho at pagsasabi na, Panginoon, tulungan mo ko at si Juan, pagalingin mo si Miss Jones at iba pa. Hindi daw yung prayer Diba? Sabi doon, hindi yun ang panalangin. Iyon ay pag-ulit lamang ng mga salita.
Ngunit ang panalangin ay pagpasok sa isang kapaligiran kung saan napagtatanto mo na ikaw ay nasa presensya ng Diyos at ikaw ay gumagalaw patungo sa Kanya ng may pinakamalalim na katapatan. Yun yung totoong prayer. Diba kasi minsan, hindi ako namumuna, mga kapatid, sa ibang mga tao at lahat. Pero minsan, pagka malaking gawain, tapos merong pinag-pray, diba? Mararamdaman mo kung sincere yung prayer, mga kapatid, o gusto lang magpa-impress sa ibang tao. Pero sabi, prayer is a sincere thing. Hindi ito parang circus, para lang mapakinggan na magaling ka manalangin. Lahat, alam mo, naiintindihan ng Panginoon, kahit nga, hibik, diba sabi ko lang Sunday, kahit yung mga bagay na hindi natin kahit sabihin, hindi natin kayang bigkasin, alam niya ng Diyos. Alam niya yun, mga kapatid. Sabi niya, patungo, at sabi doon ay pinakamalalim na katapatan. Una, ito ay isang pagsamba. Yung prayer, una, ang body ng prayer, kung mapansin sa Lord's Prayer, ang unang nabanggit, pagsamba. Diba? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Sabi doon, una, ay sabihin mo yung ganito, O Jehovah, gaano kita kamahal. Diba? Pagkatapos ng pagsamba sa panalangin, pagkatapos ay lumapit ka na ng taos-puso na humihingi. Diba? Pinabalikan natin yung body of prayer. Una, ano yung sabi ko last time? Yung 4 letters, acts. Adoration for A. Diba? C for confession. T for thanksgiving. Yung S, supplication. Diba? Yung supplication ulit, pastor, tsaka yung petition, pinagkaiba. Yung petition, direct mong hinihingi ang isang bagay. For example, sabi mo, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, blah, blah, blah. Ang supplication ganito, Lord, guide mo ko sa decision ko na ito. Yung supplication, mas humble, mga kapatid. Diba? Kasi more on mga kapatid, ang petitional na prayer sa Psalms, makikita niyo mga kapatid, ay dahil nga ito si David ay tumatakbo sa kapahamakan. Diba? 11 years siya mga kapatid, 12 by year, na pinapersecute ni Saul. Kaya makikita mo, meron siya mga petitions doon na parang ganito ka-demanding si David mag-prayer sa ating Panginoon. Pero hindi magkakamali ang Biblia. Hindi magkakamali yung inspiration na ibinigay ng Panginoon kasi meron din tayong mga punto sa buhay natin na hindi man natin pinractice at lahat, pero pag dumarating tayo sa desperation, mga kapatid, yung prayer natin nagiging petition, mga kapatid, at ito'y dinidinig ng Panginoon din naman. Diba? Tuloy pa natin. Sabi dito, bukod dun sa pagsamba, bukod dun sa paghingi ng taimtim, walas mo sambahin siya, at pagkatapos ay taos-puso ka nang humingi, ang sabi dito, kung kayo'y manatili sa akin. Kinote niya mga kapatid, yung pong John chapter 15, verse 7. Diba? Na if ye abide in me, and my words abide in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Hindi pwedeng magkamaling scripture eh. Kaya nga, sinasabi kanina, pag nanalangin tayo mga kapatid, according to His will, titingin niya tayo. Paano ba mangyari ang pastor? Kung ikaw, mananatili ka sa Panginoon at mananatili yung kanyang salita sa iyo. Sabi doon, ano man ang inyong hilingin, ipagkaloob sa inyo kasi nasa kalooban ka ng Panginoon. Amen. Pastor, yung pagpapagaling ba, kalooban ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon. Yung mag-mature ka, kalooban ba ng Panginoon? Kalooban niya ng Panginoon. Yung magkaroon ka ng sanctified life, kalooban ba ng Panginoon? Yung kalooban ng Panginoon. Lahat ng mabuting bagay, kalooban niya ng Panginoon sa atin. Basta nakita niyo sa scripture, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung kayo manatili sa akin, hindi lumalabas sa likod ng mga kurtina ng mundo ngayon, at tumatakbo sa paligid at sinusubukan makapasok muli sa kurtina ngayong gabi. Diba? Hindi pwedeng, parang kumbaga, parang itsura kasi nito, parang borderline eh. Diba? O kaya naman, sabi ng prophet, believer ngayon, tapos kinabukasan ay hindi na believer. Diba? Sabi niya, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita'y manatili sa inyo, sabi niya, kung kayo ay tulad ng tungkod ni Aaron. Pastor, ano yung tungkod ni Aaron? Sabi mo. Alam mo yung tungkod ni Aaron? Galing lang yan sa isang puno na merong sanga, tapos tinanggal. Tapos, tungkod niya lang. Diba? Yung tungkod ni Aaron, ginamit yan mga kabay ng 4 na beses bago nagamit yung tungkod ni
Moses, mga kapatid, sa Egypt. Diba, naituro ko na yung mga kapatid 4 na beses. At yung tungkod na yun, mga kapatid, at tungkod, tuyot yan eh. Diba? Dumating dun sa Numbers, mga kapatid, kina-question nila ang calling, mga kapatid, nito po ni Aaron, bilang isang Levita, mga kapatid, nag-alsa, mga kapatid, si Korah datan ni Abiram, at ang Panginoon ay nagbigay ng vindication, mga kapatid, nang sabi, sige, kunin mo yung tungkod at pangalanan mo ng Aaron, yung tungkod ni Aaron. At ang sabi doon, kung sino man doon, yung lilingapin ng Diyos, yun ang vindication ng Panginoon kung sino yung kanyang pinili na maging high priest, punong saserdote. Parang tayo yun eh. Punong kahoy. Diba sabi sa Psalms, gaya ang isang mananampalataya ay gaya ng isang punong kahoy. Kinapyas tayo mula sa isang puno. At tayo mga kapatid, dumating saan? Sabi ko kanina, dry season. At yung dry season, sabi kanina, mga kapatid, kung mananatili lang kayo sa akin, sabi doon, anong ginawa din sa tungkod ni Aaron? Kinuha, mga kapatid, at inilagay dun sa harap ng Ark of Covenant, mga kapatid, tapat lang, bago inilagay sa loob. At ang sabi doon, nung bumaba yung kortina, mga kapatid, ito'y namukadkad, ito'y namunga, ito'y nanariwa. Kaya mga kapatid, hindi ako naniniwala, mga kapatid, na minsan kang nakaranas, mga kapatid, ng presensya ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang isang tao at 10 taon wala ngayon ay mawawalay siya. Sinisira ng Diyos ang layunin ng pagkakaligtas sa Kanya. Kung mangyayari yun, you just lose the experience, maybe. Pero once na maibalik ka doon sa presensya, mga kapatid, ng ating Panginoon, nagangin ang tungkod ni Aaron, mga kapatid, babalik yung pananariwa, babalik yung pamumunga, babalik, mga kapatid, yung pong kung ano yung kalikasan ng tungkod na yun. Bago siya naalis, mga kapatid, dun sa puno. Yan sabi, mga kapatid, manatili sa Panginoon. Pastor, tawala ako sa Panginoon, bumalik sa Panginoon. Diba, may nagtanong na minsan anong gagawin ko? Pwede ba na matagal na ako nawalik sa Panginoon, nasa labas ako ng kalooban niya. Sabi mo, manong pahirapan sa sarili mo, bumalik ka sa kalooban ng Panginoon. Diba? Sabi doon ay kung manatili kayo gaya ng ni Aaron na dinala paitaas sa alawalatian ng Shekinah sa tapat ng gintong mana kung saan maaaring ninyong kainin anumang oras at ang inyong kaluluwa ay magbabagong lakas, revival, at mamumulaklak at magbubunga. Amen. Diba? Alam mo, gusto ng Diyos talaga, kahit yung bukang Ezekiel diba? Yung dry bones, yung nag-prophesy si Ezekiel, yung mga tuyong mga buto, na ito yung nirevive ng ating Panginoon, hindi lamang basta hiningahan, ito yung nilagyan niya, mga kapatid, ng litid, ito yung nilagyan niya ng laman, ginalutan niya ng mase, kasi ang Diyos, mga kapatid, talaga redeemer. Amen. Amen. Sabi niya, ay magbubunga. Anong dapat gawin? Manatili. Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay manatili sa inyo, kung gayon ay hilingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo. Diba? Yan yung tinatawag natin, mga kapatid, na ano yung safe place, pastor? Sa kalooban ng Panginoon. Ano yung kalooban ng Panginoon? Sinasabi mo pa ulit-ulit, pastor, sa Kanyang salita, mga kapatid. Sabi niya, alam ba natin kung ano ba talaga ang ating mga pangangailangan? Sabi ng prophet, alam ba talaga natin kung ano ang ating mga pangangailangan? Minsan tayong nagnanais, nananalangin tayo ng ating mga hangarin, at kung minsan ang ating hangarin ay hindi ang ating pangangailangan. Sabi doon, nananalangin daw tayo, and sometimes hindi natin alam, mga kapatid, yung kung desire na meron tayo, ay hindi talaga yun yung pangangailangan natin. Kaya sabi doon, we must realize that we do not understand what we need. Sabi, we do not understand. Kasi ang totoong nakakaintindi niyan, ang Panginoon. Amen. Yung sa atin kasi, yung makasasapat lang marahil para lang matanggal yung uhaw natin at lahat. Pero ang Panginoon na nakakaalam. Yes, Lord. Kaya dapat natin mapagtanto na hindi natin naunawaan kung ano ang ating mga pangangailangan. Sa tingin natin ay naiintindihan natin. Ngunit nangako ang Diyos na tutugunan ng ating pangangailangan at gagawin niya yun. Sabi, tutugunan ng ating mga pangangailangan. So, babalik din sa needs. Nakabalik. Kasi sabi ko nga, may mga panalangin, akala natin, hindi tinutugon ng Panginoon, hindi tapat ng Panginoon. Baka mamaya sablay ka lang ng panalangin sa ating Panginoon. Baka mamaya wala kang pananampalataya lang din sa hinihiling mo. O baka mamaya humihiling ka nga sa ating Panginoon pero nagda-doubt ka.
Sabi nga dun tulalamin ka sa Panginoon tapos hindi ka sumasampalataya, wala ka talaga makukuha sa ating Panginoon. Kasi sabi ay hindi mo malulugod ang ating Panginoon maliban sa pananampalataya. At ang sino mang lumalapit ay kailangang maniwala na siya tagapagbigay gantimpala doon sa mga nagsisihanap sa Kanya. Amen. Kaya sabi sa Matthew, chapter 6, verse 25, di ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ay huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga inyong kakainin, kung ano ba ang inyong iinumin, kahit nga ang inyong katawan, kung anong inyong daramtin. Hindi baga ang mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang ibon sa langit, na hindi nangaghahasik, hindi nagsisigapas, hindi nagtitipon man sa mga bangan, sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi ba kayo higit na mahalaga kaysa sa kanila? Diba? Yung mga ibon, sabi nga, alam mo, hindi babagsak yan kung hindi pahintulot ng Panginoon. Diba? Hindi ba kayo masigit dun? Sabi ng Panginoon, alin nga sa inyo, sa mga pagkabalisa ninyo ang makadagdadagdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sabi, ano bang maidadagdag ng pag-aalala sa buhay ninyo? Diba? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangabalisa? Wariin ninyo na ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki ay hindi na magpapagal, hindi nagsusulig man. Gayon man ay sinasabi ko sa inyo na kahit si Salomon, sa buong paluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Yung mga liryo daw mga kapatid. Diba kasi mahalaga sa kanila mga kapatid yung pong damit. Diba kahit nga si Samson, diba, nung natalo siya sa river, kailangan niyang pumatay ng tao para makuha niya yung mga robes. Kasi ang robes ay tipo rin yan mga kapatid sa estado nila, mga kapatid. At yung, dahil nga malamig sa lugar na yun mga kapatid, kailangan meron sila mga balabal. 30. Ngunit kung pinaramtan ng Diyos ang ganitong damo, ginamitan niya yung liryo sa parang, at ngayon ay buhay, at kinabukas ay ipanggagatong sa kalan, hindi pagalalo na kayo'y pararamtan niya at kayo'y kakaunti ang pananampalataya. Diba yung liryo, dinagamitan niya, dinisenyo niya ng ganyan, tapos alam mo buhay ng liryo, gagawin pang gatong lang. Sabi pa, hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa mga liryo? Diba? O kakaunti ang inyong pananampalataya, sabi doon. Kaya huwag kayong mga balisa o mga sabi, anong aming kakanin, anong aming inumin, anong aming darampin, sapagkat ang lahat ng bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan nyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Panginoon. That of what, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Babalik saan? Paghahanap ng kaharian at kalawalatian ng ating Panginoon. Katwiran ng ating Panginoon. Lord, Diba? Minsan kasi ganito, pag naglilingkod, sabi, i-bless daw kami. Kaya, serve ako sa Lord. Kasi, gusto ko i-bless niya ako. Doon napit sa blessing. Pero yung pagsunod, mga kapatid, doon hirap. Diba? Kasi merong unbelief. Sabi nga kakaunti ang inyong pananampalataya. Diba? Tayo pinapaalala ng ating Panginoon. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na kaarawan ng kanyang kasamaan. Diba? Diba minsan, Pastor, parang hirap niya kasi alam mo naman, kalagayan ng buhay namin, payak lang naman kami. Kung payak kayo, pero mananampalataya kayo sa ating Panginoon. Diba? Huwag niyo isipin kung ano yung kulang. Isipin niyo kung sino yung nagpupuno dun sa kulang. Ang ating Panginoon. Diba? Hindi ba dahilan yun para mas lalo kang manalangin sa ating Panginoon? Ang totoo lang minsan, dinadaan talaga tayo ng Panginoon dun sa mga sadsad na pagkakataon para makita mo wala ka talagang kakayahan sa sarili mo. Na pinapadipende ka ng ating Panginoon sa Kanya, nang sa ganun magkaroon ka talaga mga kapatid ng fellowship talaga sa Kanya. Totoong relasyon sa Kanya. Hindi lamang basta alam natin yung message, alam natin yung mag-quote, alam natin yung Biblia. Relasyon ang gusto may establish sa ating Panginoon. Hallelujah. Sinabi niya, meron siyang nakausap, sabi niya, sir, hindi ako marunong manalangin eh. Una naman, hindi naman din talaga tayo marunong manalangin. Sabi niya, Aniya, hindi pa ako nakakadanas ng panalangin. Ngunit meron akong magulang
na mapagdasal na nagtungo na sa langit. Sabi nga, alam mo, hindi ako marunong manalangin, Brother Branham, pero may mga magulang ako na nananalangin. Diba? Sabi nga, kung ano yung buhay mo, it will make an impression dun sa mga taong nakakakita sa'yo. Kaya napakahalaga mga kapatid yung testimony natin as a believer mga kapatid. Ito hindi pagbibigay lamang, pagdidiin lamang ng pressure sa inyo mga kapatid, hindi makita ninyo ang higit na pangangailangan ng ating Panginoon para ma-reflect niyo yung buhay. Kasi unang-una, hindi tayo yung buhay, siya yung buhay. Kaya meron nakikita sa ating maganda, mabuti, maluwalhati, maganda, dahil meron tayong tinanggap. At yung tinanggap, nire-reflect lang natin. Kaya wala tayong sariling kalawalatian eh. Reflector lang tayo, mga kapatid. Sabi niya, sa nanay ko namatay siya noong isang malit na bata pa ako. Ngunit naalala ko, narinig ko siya na nasa kagipitan. Tingnan itong maigi, mga kapatid. Sabi niya, hindi daw siya marunong manalangin, pero nung bata siya, narinig niya yung nanay niya na nandun sa kagipitan. Lumapit siya sa Panginoon at nanalangin siya. At namatay siya nung ako'y bata pa. Hindi niya pa ako naturuang magdasal. At ibinigay ako sa mga kamay ng isang walang awang tao. Ito yung tao na hindi pa rin magdasal, pananampalataya yung magulang, namatay yung magulang, yung buhay niya na ibigay siya sa mga taong malupit. Sabi doon ay walang awa na tao na nananakit at umaapi sa akin. At naisip ko marahil, matapos kong matutunan ang aking abakada, matapos niya matutunan daw yung ABC, sabi niya, niisip niya, siguro dahil natutunan ko na yung ABC, kung maaari kunin ko yung lahat ng mga salita at mga titik, marahil ay mapaglalakit-lakit niya ito at maiintindihan ko anong ibig kong sabihin. Sabihin niyo, marunong manalangin. Pero natutunan ko yung ABCD. Baka pwede ibigkasin ko lahat yung ABCD na yon na magsisilbing panalangin ko at ang Diyos na nakadidinig sa akin ay paglalakit-lakitin ito at maiintindihan niya kung anong gusto kong sabihin. Minsan hindi talaga natin alam kung paano natin sasabihin. Pero ito, napakasimpleng pananampalataya, mga kapatid, na sabi niya, hindi ko kayang bumuo ng panalangin. Pero siguro maaaring sabihin ko ABCD hanggang C, pero alam ng Diyos ang puso ko. Kaya niyang maunawaan ko ano yung hinihingi ko. Wala nagturo sa akin panalangin eh. Pero alam ng Diyos. Kung anong ibig sabihin natin mga kapatid, dun sa ating puso, sa ating hibig, sa ating panalangin. Sabi niya, yun ang panalangin ng katapatan. That's the prayer of sincerity. Tiyak na maipaglalakit-lakit ang mga iyon, hindi ang paraan ng ating pananalangin sa ating mga labi, kundi ang motibo ng ating mga puso ang naririnig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Minsan hindi natin, sabi niya, minsan hindi niya naririnig ang ating mga labi, naririnig niya ang ating intensyon. Kung ano ang motibo ng ating puso. Diba? Alam mo, pag nag-pray ka in deep sincerity at hindi, alam mo yun. At alam mo kung alin yung tinutukoy. Siyempre, alam mo yun pag nandun ka sa sinceridad, mga kapatid, na panalangin sa ating Panginoon. Diba? Kaya sabi ko, kahit simpleng panalangin, mga kapatid, mauunawaan niya ng ating Panginoon. Diba? Minsan napipressure kayo, kasi si pastor, parang si pastor, tsaka ibang mga kapatid, parang ang ganda nila mag-pray. Alam mo, mga kapatid, kahit hindi pastor, amen, kahit isang simpleng tupa lang sa isang kongregasyon, minsan mararamdaman mo eh. Diba? Pagkasincere yung prayer, mga kapatid. At may kung anong hipo. Diba? Ako, mas gusto ko na dumidinig ng ibang panalangin kaysa yung sarili kong panalangin. Kasi mas nahihipo ko sa panalangin ng iba eh. Diba? Amen. Sabi niya pa dito, dapat tayong magmahal sa Kanya ng labis. Diba? Paano ka makakapanalangin? Paano mo mamahalin ng isang bagay na ginagawa mo kung wala ka namang sapat na pag-ibig dito? Kaya sabi ng prophet, mga kapatid, we've got to be so in love with Him. Diba? Na hanggang sa kapag humingi tayo ng isang bagay at hindi niya ito binigay sa atin, hindi tayo natitinag kahit kaunti. Diba? Pagka mahal mo, hindi ka na pagbigyan, okay lang mo, nawa mo, kasi mahal mo naman siya. Diba? Ibig sabihin, pinagkakatiwala mo rin yung buhay mo, mas merong siguro siyang ibang magandang plano. Bakit? Ang tanging paraan upang magawa mo ayan ay makibahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Kung gayon ay mauunawaan mo ang dahilan kung bakit nga ito hindi maibibigay sa iyo at hindi maibibigay sa iyo. Di ba ganito, mahiningi ka kasi hindi binigay ng ating Panginoon. Pag mature ka na believer, hindi ka magdaramdam eh.
Diba? Ang sabi doon, maiintindihan mo lang yan kung meron kang, kung ikaw ay partakers ng kanyang divine nature. For example, ganito, ang nature ko, pasensyoso. Tapos yung kaibigan ko, nakita ko, pasensyoso din, kahit may nangiinis sa kanya, naunawaan ko kasi pareho kami pasensyoso eh. So sabi niyo doon mga kapatid, 2 Peter chapter 1 verse 3, Amen. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that called us to glory and virtue. Yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. 4. Na dahil dito'y pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan nito ay makibahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan na sa kabulukan ng sanlibutan dahil sa masamang pita. Sabi niya ay partakers of divine nature. Diba kasi kung totoo, nature ng Panginoon yung nandyan sa iyo, kahit hindi tugunin ng ating Panginoon, hindi ka magdadamdam. Amen. Minsan, parang nagtatampo ka, amen, pero naunawaan mo, ikaw yung mali at tama pa rin ang Panginoon. Amen. Diba? Kahit sa pag-aasawa, sabi niya, kung pag-iisipan natin, diba, wala pa naman dito mag-aasawa, pero at least, hanggat maaga ay naituturo na mga kapatid. Kung pag-iisipan natin kung anong ginagawa natin sa pag-aasawa, kapag namili na tayo ng ating mapapangasawang babae, ang ating mapapangasawang lalaki, kung pag-iisipan natin itong mabuti, ang isang lalaki ay nararapat na taimtim na manalangin, sabi niya dyan, dahil maaring masira ang buong buhay niya. Alalahanin dahil ang pangako ay hanggang sa paghihiwalay tayo until death goes part. At maaring masira niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng maling pagpili. Ngunit, kung alam niya na gumagawa siya ng maling pagpili at pakakasalan niya isang babae na hindi nababagi na maging kanyang kabiyak at gagawin niya pa rin ito, kung gayon ay kasalanan niya na iyon. Diba kaya nga napakahalaga sa pag-asawa ng pray it. Ibigay ng Panginoon yung helpmate mo. Kasi ang buhay ng pag-aasawa mga kapatid, kailangan talaga yung helpmate niya katuwang. Diba? Kasi hindi sa lahat ng panahon malakas ka. Dapat may tagapag-encourage sa iyo, may tagapagpaalala sa iyo. Sabi niya, gayon, kasalanan niya kung babae naman. Sabi niya, mag-asawa ng lalaki na nalaman niya ito'y hindi nababagi sa kanya. Gayon ay kasalanan mo yun. Pagkatapos mong malaman kung ano ang tama at mali. Kaya hindi niyo dapat gawin hanggang sa makapanalangin muna kayo ng mabuti. Amen. Mga sister, mga kapatid, in the future, if the Lord tarries, manalangin mahigit. Diba? Sabi niya, at gayon din, ay papatungkol ko sa pagpili sa isang iglesia. Ngayon, dapat niyong ipanalangin ng iglesia ang dadaluhan ninyo para sa pakikipagkapatiran. Tandaan, may taglay na espiritu ang mga iglesia. Sabi niya, kung paano pagpili sa natural, kahit sa church, kailangan tama din ang pagpili mo because a church carries a spirit. Sabi niya. Diba? Ngayon, hindi ko gusto maging mapamuna. Yung maging kritikal. Ngunit napagtatanto ko na isa na akong matanda at siguradong nilisan na ako isa sa mga araw na ito at dapat akong managot sa araw ng paghatol sa mga sinasabi ko sa gabi nito o sa alinwang pagkakataon. Sa makatuwid ay kailangan kong lubos na maging matapat at totoong lubos na naniniwala. Subalit, sabi niya, magtungo kayo sa isang iglesia at kung inyong mamasdan ang pag-uugali ng iglesyang iyan, masdan niyo lang sandali ang pastor. At kadalasan ay matutuklasan nyo na ang iglesyang iyon ay kumikilos ng tulad ng pastor. Diba? Pagpunta ka sa isang church, minsan mapapansin mo kung ano yung gawin ng pastor, yun din yung gawin ng pananampalataya. Amen. At may pinapaalala ang prophet, sabi niya, matutuklasan nyo na kumikilos yun na tulad ng pastor. Kung minsan iniisip ko, hindi kaya ang nakukuha natin ay espiritu ng isa't isa sa halip na Espiritu Santo. Kasi kaya ka nandun sa church para mapilin ka ng Holy Spirit. Amen. Pero kung yung gawin mo at lahat nakuha mo, yung ugali ng pastor, yung Espiritu ng pastor rin nakuha mo. Kaya sabi nyo maging maingat, church carries a spirit. Amen. Diba? Sabi niya, mapupunta ka sa isang dako kung saan ang pastor ay talagang radikal at kung anong pinagagawa, matutuklasan mo ang kongregasyon na iyon ay ganun din. Kung yung pastor, radikal, tingnan mo ito, radical din.
Diba, dahil kayo sa isang iglesia kung saan nakita niyo nakatayo ang pastor at ipinipilit-pilit niya ang kanyang ulo, masdan yung kongregasyon, ginagawa din ang ganung bagay. Diba? Kumuha kayo ng isang pastor na basta na lamang lulunok ng kahit na ano, kadalasan ay gagawin iyon ng iglesyang iyon na kaparehong bagay. Kaya kung pipili kayo ng isang iglesia ay pipiliin ko isang tunay, fundamental, at buong ebanghelyo at makabibliang iglesia kung pipili ako ng isa para ilagay ang aking pamilya. Pumili. Diba? Pero papasalamat tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Binigyan tayo ng sarili natin. Yes. Diba? Hindi tayo nahirapan, mga kapatid. Diba? Bagaman mahirap magpatakbo ng isang iglesia. Nalilibiro ang pagbabastor, mga kapatid. Pero wala tayong magagawa kung tinawag tayo ng ating Panginoon. Amen. Salamat tayo sa ating Panginoon kahit kaunti lang tayo. Kahit hindi yung parang super lalim sa pag-doktrina, mga kapatid. Pero mahalaga na sa akin, mga kapatid, na maging malinaw ang maging pagtuturo ko sa inyo dito. Amen. Para maging tama yung pagtingin nyo sa Biblia, saka yung mensaheng tinanggap ninyo. Kasi hindi rin biro, mga kapatid, ang mensaheng ito. It's between life and death. Pag mali ka ng unawa, mga kapatid, delikado po. Pwede sabi nga ng isang pastor na nung kahapon pwede naman ako sagutin ko yung sarili kong kaluluwa kaso nakasabalikat ko yung mga kongregasyon Amen. Kaya sabi niya, doon kung sana magpastor Dahil iniwan niya yung sahod niya na 125. Sabi niya, para daw magpastor. Mga kapatid. Hindi talaga biro, mga kapatid. Yes, Lord. Amen. Pero alam mo, lahat ay sabihin ng Panginoon. Hindi sa mga pagmamaguri ang lahat. Dahil habang tumatagal ka sa ministry, may kita mo, hindi mo gawa. Kasi yung ministry, di sa'yo yan. Sa Panginoon yan. Diba? Katiwalaan lang. Sabi nga, under shepherd Kasi meron chief shepherd ang ating Panginoon sa Kristo. Pag nananalangin, sabi ay, hindi dapat natin ipanalangin na baguhin ang isip ng Diyos. Diba? Dapat natin ipanalangin na baguhin ang ating isip. At ang isip ng Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang pagbabago. Diba? Hindi pwedeng si Lord mag-a-adjust sa'yo. Ikaw mag-adjust. Diba? Si Elisha nga nung nalaglag yung mantle, malaki pa Diba nung nalaglag ni Elijah? Sabi dun mga kapatid, umabot ng 10 taon bago nagkasya kay Elisha yung damit. Siya yung nag-adjust. Mga kapatid, hindi ko ang salita ng ating Panginoon. Hindi mo babawasan ng salita, hindi mo dadagdagan. Ikaw ang mag-adjust sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, may kilala ko isang batang Katolikong lalaki. Minsan may hawak siyang aklat ng panalangin, nagdarasal para mabuhay ang kanyang ina at namatay para mabuhay kasi may sakit. At nang mamatay siya, itinapon niya ang aklat ng panalangin sa apoy. Bueno, kita ninyo, hindi ako sang-ayon sa aklat ng panalangin. Ngunit kahit papaano, kita ninyo, mali ang inyong pananaw. Sinusubukan mong sabihin sa Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Kasi yung aklat ng prayer sa kanila, mga kapatid, para alam mo yung parang piliting, yung parang prayer of petition. Pero, umihiling tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Diba? Hindi yung sasama loob natin dahil hindi tayo tinugon ng Panginoon sa paraan na gusto natin. Diba, lagi sinasabi ito, kapag meron tayong hinihiling sa ating Panginoon at dumating sa ibang itsura, kahit ano pang itsura yan na pinadala ng ating Panginoon, tanggapin mo. Isip pamamaraan niya yan. Doon daw nalidisappoint yung mga believer. Diba? Tanggapin natin kung paano binigyan ng ating Panginoon kasi kalooban niya yan. Ang panalangin ay dapat, Panginoon, baguhin mo ako upang umangkot sa iyong salita. Ano nakailadagdag sa prayer ninyo mga kapatid? Diba? Baguhin mo ako upang umangkot ako sa iyong salita. Hindi sabihin mo, hayaan mong baguhin ko ngayong isip, Lord. Diba? Hindi ikaw ang magbabago sa aking isip. Ginawa na, si Lord ka ba? Magaling ka pa kay Lord. Diba? Ikaw ang magbago ng aking isip. Kita nyo? Ikaw ang magbago ng aking isip sa iyong kalooban. At ang iyong kalooban ay nakasulat dito sa aklat. Sabi niya. At Panginoon, huwag mo akong hayaang umalis hanggang sa makuha ko ang aking pag-iisip ay maging kapareho ng iyong pag-iisip. Diba? Sabi ng Scripture, let the mind of Christ be in you. Alala niyo, pagka ang pag-iisip ni Kristo ay nasa sayo, alam mo kung paano mo i-handle ang salita ng ating Panginoon.
Di ba? The bride of Christ has the mind of Christ and she knows what to be done with the word. Amen. Kung gayon, sabi niya, kapares ng ipag-iisip, kung gayon ay pinaniniwalaan ko ang bawat salita na iyong isinulat. Sabi niya, pag dumating sa punto na kapareho na kayo ng pag-iisip ng Panginoon, kung gayon, paniniwalaan mo yung bawat salita ang isinulat. Kaya minsan, hindi makapaniwala sa Biblia, hindi masunod yung mga ilan mga kapatid, kasi nga, wala pa yung pag-isip ni Kristo din mga kapatid. Pwedeng on process pa mga kapatid. Kaya sabi nga, kahapon may biro yung kay Felipe. Kaya sabi niya, Panginoon, pakita mo sa amin ng Ama. Kaya sabi ng Panginoon, matagal na tayong magkasama, Felipe. Tapos sabihin mo, pakita ko ang Ama. Ang nakita sa akin, yung nakita sa Ama. Sabi ng mga ngaral, alam mo kaya ganyan yung tanong ni Felipe kasi absent siya nung nireveal ni Lord yung teaching niya. Diba? Hindi alam ni Felipe. Kasi wala siya din Para si Tomas, yung unang communion na nag-resurrect ang ating Panginoon, wala siya din Kaya nung sinabi ng mga apostol, nabuhay ng Panginoon. Sabi niya, hindi, malibang idaitik yung daliri ko sa butas ng sugat ng Panginoon sa ako maniniwala. Kaya nung second communion, dumating ang ating Panginoon. Sabi ni Tomas, my Lord, my God. Diba? Sabi ng Pastor, lagay mo dito. Diba? Amen. Kaya wala yung minsan pagsunod, kasi wala yung espiritu ng pagsunod. Kaya hindi mo maunawaan salita kasi hindi kayo pareho ng divine nature. Kaya hindi mo maunawaan yung salita, hindi mo masampalatayan kasi hindi kayo pareho ng pag-iisip. Paano, Pastor? Paano mag-i-start ka na magkaroon ka ng pag-iisip gaya sa Panginoon? You only believe. Doon mag-i-start Diba? Saka pangalawa, pananampalataya, faith cometh by hearing. Diba? Sinabi mo doon at gagawin ko ang lahat ng bagay. Sabi niya, kung nasa iyong pag-iisip, sabi doon, ang bawat salita na iyong sunod ay paniniwalaan ko. At sinabi mo doon, na gagawin mo ang lahat ng bagay ay naglalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti na mga nagsisibig sa iyo. At mahal kita, Panginoon, lahat ng mga bagay ay naglalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti. Diba? Yung scripture na yan, sabi ko nga, dahil sa'yo, gagasgas na yan, Pastor all things work together for good. Pero alam mo, hindi nagagasgas ang salita ng ating Panginoon. Diba? Kung meron kang tamang inspiration, may appreciate mo mga kapatid in Romans 8:28. Sabi doon, lahat ng bagay, pangit, di maganda, mapait. Sabi doon, paglalakit-lakitin ng Diyos at gagawa iyan ng mabuting bagay sa iyo, pagkat ikaw ay itinuring ng Diyos na umiibig sa Kanya. Diba? Sabi doon, lahat yan, gagawin niya doon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Diba? Kaya minsan, disappointed tayo kasi wala tayong love of God. Diba? Kaya tayo napuprostrate. Diba? Minsan pakiramdam natin, parang wala yung dati kong karanasan na parang ramdam na ramdam ko yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung may pag-ibig ng Panginoon dyan mga kapatid, magiging maganang lahat sa iyo. Kaya isa sa mga hilingin mo, pag nanalangin ka, puspusin ka ng pag-ibig ng Panginoon. Amen. Diba? Amen. Nagatandaan, ang dakilang araw ng paghukom, ang iyong mga panalangin ay bibilangin. Kaya daw. Sabi, sa paghukom daw, ang iyong panalangin ay bibilangin na kasing halaga ng aking mga pagsusumikap na dalhin ng tao. Diba? Tayo ay kapwa manggagawa kay Kristo. Tama o ba yun? Sabi niya, tandaan niyo si Dwight Moody. Ano ang sinasabi niya nang siya'y makonvert doon? Ang maliit na matandang babae na naglalaba ay nagdarasal para sa kanya. Sino ang nakakuha ng kredito? Ng credit mga kapatid? Ang babaeng naglalaba. Siya ang nagdala kay Moody kay Kristo. Si John Smith, si Calvin, si Knox, marami pang dakilang reformation, ang dumating lahat dahil sa panalangin. Sabi niya dito mga kapatid, sa the day of judgment, kung paano binibilang ng Diyos yung aming mga pagpapagal bilang ministro na gumagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Bibilangin din ng Diyos, tuturing din ng Diyos ng mga panalangin mo ay kasing halaga kung gaano kahalaga ang aming naging gampanin. Paano nangyari yun, Pastor? Kasi ang kwento dito mga kapatid, kilala niyo ba si Dwight Moody? Sino nakilala kay Moody? Di ba laging binabanggit ng prophet? Sila Knox, si Finney, si Moody. Si Moody mga kapatid, isa po yung batang musmos mga kapatid na tumanggap sa ating Panginoon. Nang sabi ay nagdala ito ng milyong-milyong kaluluwa sa ating Panginoon. Bakit po, Pastor? Saan niya nag-start? Sabi doon, meron lamang isang matandang babae na labandera
na nagkaroon ng burden sa kanyang puso na gusto niyang umakay ng kaluluwa sa ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya, rumenta siya ng isang kwadra ng kabayo, mga kapatid. Nagtawag ng ministro, tapos walang pumunta doon. Isa lang, isang bata, mga kapatid, na si Dwight Moody, na nandoon, dahil nagkaroon ng burden itong babae na ito na manalangin, mga kapatid, pag-pray si Moody. Siya lang nandun eh. Mga kapatid, alam mo nangyari, na-convert si Moody. Naging preacher. Sabi din, mga kapatid, isa si Moody na malaki ang ginampanan, mga kapatid, sa age ng Reformation. Tapos nagugulat sila, kung nasaan si Moody, napakaraming tao. Kaya minsan isang reporter, lumapit. Sabi niya, merong newspaper at tayo, nagsulat. Sabi niya, ano bang meron dito kay Moody at ginadagsya siya ng mga tao? Hindi naman siya kagandahang itsura. Parang ganito, pangit siya. Alam mo, anong pakiramdam ni Moody? Tumawa siya. Tapos sabi mo, ano, ba't ka tumawa? In-insulto ka na. Sabi niya, alam mo, yung mga tao, hindi naman ako ang pinunta, kundi ang Panginoon. Amen. I-preach na yung mga kapatid na na-convert dahil sa panalangin, dahil sa burden, dahil sa isang babae, mga kapatid. At sino yung higit, mga kapatid, na tumanggap ng isang reward someday? Mga kapatid, itong babae ito, na nagkaroon ng burden, manalangin para dun sa batang yun, at yung batang yun naging isang ministro. Pero pa nagtatanong sabi niya, anong sikreto mo? Ba't dinadagsa ka ng tao? Bakit parang gusto ka marinig ng tao? Sabi niya dun sa mga theologian, sumama kayo sa akin. Tapos dinala niya dun sa kwarto niya. Sabi niya, tumingin kayo dun sa bintana. Sabi ni Moody, ano nakikita ninyo? Sabi ng mga theologian, mga tao, naglalakad, mga busy, yung mga puno, yung ipagpawid. Tapos sa likuran si Moody, nangingilid yung kanyang mga mata. Sabi niya, ba't nangingilid ang mata mo? Sabi ko sa inyo, tingnan niyo kung anong niyo nakikita. Sabi namin, ito yung sinabi namin. Ako nakikita ko mga taong ligaw na kaluluwa na dapat makakilala sa ating Panginoon. Dahil lang sa burden ng isang babae, mga kapatid, natawag ang bining ito ng ating Panginoon si Moody. Isang Muslim, sabi, tsura nga, yung buhok niya, ganito, tapos pa yung suspender ng tatay niya. Pero mga kapatid, ginamit ng ating Panginoon. Saan nag-start? Panalangin. Mga kapatid. Kaya napakalaking bagay, mga kapatid, na bumalik tayo sa basic na ito. Diba? Sabi ko, ano po hinihingi sa inyo? I-preach nyo yung malaman niyo yung 7 thunders. Doon, mahalaga yan, mga kapatid, coming of the Lord. Pero mga kapatid, mag-start tayo dun sa basic. Sabi ko, nagbabalikan natin yung mga basic na bagay, mga kapatid. Nang sa ganun, kung ano yung mga problema natin as a Christian. Meron ba tayong problema as a Christian, Pastor? Yes. Hindi porke nasa message ka, accepted ka. Ano ka? Special ka? Pati trials? Especially ka? Diba? Sabi, message believer mo, dapat wala akong ganyan trials. Marami na tayong trials, mga kapatid. Diba? Kaya mas lalo talaga dapat tayong mga kapatid bumabad sa panalangin. Amen. Diba? Glory to God. Nagsimula, mga kapatid, sa isang panalangin, mga kapatid. Amen. Glory to God. Sabi niya, maraming nakaupo rito ngayong gabi ang isang matandang nanay na nagpapalaki ng maraming anak. Palakihin mo sila ng tulad ni Susana Wesley. Sino ang alam Susana Wesley? Ba? Nanay ni John Wesley tsaka ni Charles Wesley. Mga kapatid. Sabi, mayroon siyang 17 anak. 17. Sabi, ngunit nakahanap siya ng 3 oras sa isang araw para magdasal at patnubayan siya ng Diyos. What a great review. 3 oras. Mga kapatid. Kaya sabi nga rin ng prophet merong kakaiba doon sa mga housewives, mga kapatid, na nandun sa tahanan, na pagka nanalangin sila, meron pang higit na nagagawa kaysa sa isang mangangaral. Kasi mga nanay, sincere din yung pag nanalangin, mga kapatid Lalo ba, mga kapatid, kung babad talaga sa salita ng ating Panginoon, kung mature talaga yun sa ating Panginoon, alam mo, mas mabilis na dinilinig ang panalangin na kaysa sa isang preacher. Amen. Kasi meron silang damdamin na gaya ng damdamin ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kasi babae lang ang may kakayahang magluwan. At siya lang ang may kakayahan na magkaroon ng isang koneksyon damdamin dun sa kanyang anak na kaya niyang manalangin na para bang siya mismo nakakaramdam ng sakit ng kanyang anak. Isang dahilang pag-ibig na na-express sa nanay sa anak. Paano pa kaya yung pag-ibig ng Diyos? Amen. Hallelujah. Sabi niya, 17 anak. Sabi niya, para magdasal at patnubayan ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit meron siyang Charles Wesley and John Wesley. Okay, kung gusto talaga,
Siguro mananalangin na kami, bigyan ka tayo ng mga musician, mga anak namin, amen. Diba? Sabi nun, yung panalangin nagbunsod para mag-produce ang isang Charles Wesley at John Wesley. Alam natin, Reformation, John Wesley ginamit ng ating Panginoon sa age ng sanctification, mga kapatid. Sa ngayon, sabi ng prophet, pinipindot natin ang isang buton, naghuhugas ng mga pinggan. Hindi sa Amerika ganun eh. Pinipindot ang isang buton, naghuhugas ng mga damit, at wala ng oras para sa anumang bagay. Kita nyo, may mali kung saan. Oh, ganito ang nagagawa ng diablo sa tao. Yes. Kasi kung hindi ka magawa ng diablo, mga kapatid, na malusak ka sa pagkakasala, gagawin ka niyang busy. Yes. Hallelujah. Sabi nga, pansinin mo, karamihan ng mga babae ngayon ay merong washing machine, electric ironer, push button dishwasher, at lahat ng ganoon. Gayon man ay mas kaunti ang kanilang oras sa pananalangin kaysa dati. Diba? Kasi naman napaka-busy ng panahon natin eh. Hindi mo rin talaga may kukumpare yung panahon, pero mga kapatid, it is a great challenge for us. Yes. Mga kapatid, kung may ganun inventory, balik tayo dun sa busy. Amen. At alam mo, si Susana Wesley ay may 17 anak at siya ay may kasama niya yung 17 anak na yon na umiigip ng tubig mula sa isang bukal. So walang pang gripo nun. Diba? Naglalaba ng gamit ang kamay kasi wala pong washing machine. Gayon pa man, nakahanap siya ng 2 at 3 oras sa isang araw para magdasal kasama ang kanyang mga anak, kasama ang 17 mga maliliit na lalaki. At mula noon ay lumabas ang isang John Wesley at isang Charles Wesley. Alala ko yung kwento nung patotoo kay John Wesley eh. Isa sa mga talagang mapanalangin. Na halos, alam mo mga kapatid, yung pong lugar kung saan siya nalalangin, nagkaroon na ng taruka. Parang lumubog na. Kasi yun yung place niya kung saan siya nalalangin, kung saan yung mga tuhod niya ay nakabaon yun. Tapos nung pinuntahan daw niya, parang meron silang naramdamang kakaibang presensya. Di ba sabi ko sa inyo, meron laging meeting place ang Panginoon sa isang tao. Yes, Kaya naramdaman nila parang may kung anong kakaiba dun sa lugar na yun. Kasi doon bumababa ang presensya ng Diyos para katagpuan si John Wesley. Hallelujah. Amen. Yun ang magandang bagay para gawin ng isang ama o isang ina. Iniisip ko ngayon, kung naglalaan tayo ng mas maraming oras sa pagtuturo ng ating mga anak ng mga bagay sa Panginoon kaysa sa mga ginagawa natin tungkol sa iba pang bagay, hindi tayo magkakaroon ng napakaraming juvenile delinquency. Sabi ng sabi ng prophet, kung tayo mga magulang ay masikip ang ating panahon sa pagtuturo ng mga bagay sa ating Panginoon, hindi tayo makakita ng mga taong bata pa lang parang astang kriminal na. Alala ko isang seminar ng college, sabi ng pulis, yung kriminal, hindi yan nag-i-start sa kulungan. Ang kriminal, nag-i-start yan sa loob ng tahanan. Yes. Kasi kung anong upbringing doon, yun yung values na makukuha nila. Kung anong tinuturo natin, kung anong pinapakita natin, i-reflect din nila. Diba? Walang perfectong magulang. Mga kapatid, totoo yan. Pero mga kapatid, ang sinasabi ko dito, magsikap tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Diba? Sabi ko nga, yung panalangin nga, nakapag-converte sa pangit ng bata sa Panginoon. Yung anak mo ng matigas ang ulo, hindi kayang convert ng ating Panginoon. Meron bang matigas na puso na hindi kayang palambutin ng ating Panginoon? Wala, mga kapatid. Pag yan ay binabaan ng presensya ng ating Panginoon, babaguhin niya ng ating Panginoon mula ulo hanggang talampakan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Saan magsisimula? Sa isang panalangin. Amen. What a great rebuke, Lord, to us. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng totoo yun, si Susana Wesley, ang nanay lang ng 17 anak, wala siyang push button na dishwasher, gripo na may bukasan para umigib ng tubig. Gayon pa man, ang mga batang iyon, nakagugol siya ng 2 hanggang 3 oras sa isang araw sa panalangin, kasama ang 17 batang iyon. Mula sa maliit na pugad ng ibon na iyon ay lumabas ang isang John Wesley at isang Charles Wesley na pinagningas ang mundo. Kailangan natin ng mas maraming nanay na tulad niya na may oras upang turuan ng kanilang mga anak tungkol sa Diyos. Amen. Kasi bakit ganyan na lang yung gampanin, mga kapatid? Kasi unang-una sa Ephesians, yung order, every woman, ang kanilang head ay man. Every man, ang kanilang head is Christ. And Christ, ang head niya, ang Diyos. Yes. At sinabi pa sa isang pamilya, tatay, nanay, anak. Ang responsibility ng asawang lalaki, saan? Doon sa kanyang asawa.
Kaya sabi ng prophet, alam mo, yung mga lalaki, malaki ang responsibilidad niya sa inyong mga asawa. Hallelujah. At yung nanay naman, ang responsibility niya dun sa mga anak. Kasi di ba, original, mga kapatid, ang tatay wala kasi nagpo-provide. Tapos yung nanay, nagtuturo ng mga bagay sa Panginoon. Di ba, ganun din kay Moses. Lumaki si Moses, mga kapatid, at nagampanan niya yung pagkatawag ng ating Panginoon kasi ang nagturo sa kanya, sarili niyang nanay. Di ba? Ako tutusin, hindi dapat kasi binigay nga siya, mga kapatid, di ba, nilagay sa ilog ng Nilo. Di ba, sabi ng Panginoon, sabi nung nagpaanak, alam mo, pag tinago natin si Moses, mamamatay ito si Moses kasi mahanap dahil pinapapatay yung mga bata. Pero sabi, kung ikukomit natin itong bata sa Panginoon, mabubuhay siya at babalik sa iyo. Binalik ba ng Panginoon? Yes. Binalik ng Panginoon. Mga kapatid. Kasi alam mo, mapanangilin din si Joshua. Hindi rin mapapalaya ang Israel, maliban mga kapatid, dun po sa tatay ni Moses. Si Amram, na sabi nung nagkaroon ng burden mga kapatid para dun sa Israel, at nagbunsod ng isang deliverer para sila mapalaya sa pagkaalipin. Sa nag-start, panalangin. Hallelujah. Putayin natin, Panginoon. Glory to God. Mahaba na yung, siguro marahil mga kapatid, dito ko to puputulin mga kapatid, paumanhin sa pagtatagal. Medyo napahaba tayo mga kapatid, pero itutuloy ko po itong series natin dito mga kapatid. So, nais ko lang mga kapatid pakita sa inyo ilang bahagi na nagagawa ng panalangin mga kapatid. Diba? Ayun, huwag niyo malitin yung panalangin. Huwag niyo malitin mga kapatid. Dalang lahat nagsimula sa panalangin mga kapatid. Diba yung mga example dito mga kapatid, lalo na dun kay Moody, kay Susan Wesley mga kapatid. Kung meron kayong nais talaga mga kapatid sa buhay nito bilang mananampalataya mangyari, saan mag-start yan, Pastor? Manalangin. Diba? This is an encouragement sa atin, challenge para sa atin mga kapatid. Gawin nyo natin yung paraan ng pananalangin natin sa ating Panginoon at bigyan tayo ng sapat na burden na hindi lamang basta manalangin, kundi sikapin natin makita ang kalooban ng ating Panginoon sa ating panalangin. Dahil unang-una, sabi nga sa Scripture, kung tayo'y nananalangin according to His will, hindi rin as mga kapatid. Ano man natin pangangailangan, kung tayo'y mananatili sa Kanya, at ang salita niya mananatili sa ating anuman ang inyong hilingin. Dahil as a believer, hindi kayo hiling ng labas sa kalooban ng ating Panginoon, ay ibibigay ng ating Panginoon sa atin. So, paumanhin sa pagtatagal, itutuloy ko ito mga kapatid sa sunod na Sunday. Medyo bitin, pero ang Panginoon ang patuloy na maghimay pa ng ilan sa inyong mga puso. Tayo po'y tatayo, at tayo'y mananalangin, tayo'y awit, pusong dalisay. Amen. Pag tayo manalangin, dalisayin ng Diyos ang ating mga puso sa umaga. Pusong dalisay, ang aking nais. Yes, help us, Lord. Nalighayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Yes, Lord, help us, O God. Nalighayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong itinibig mo na ika'y parang nalang. Ano ko'y pagpupunan sa'yo lamang. Jesus, a pure heart, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. Help us, Lord. A heart that follows hard after thee. A heart that has your word, so that sees
but honor and praise. A heart that is compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Amang banal na may-ari sa aming buhay, Diyos na dakila sa lahat. Muli Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa tanghaling ito na binigay mo po sa amin sa munting himay-himay namin, pagbulay-bulay, Lord, sa iyong mga banal na salita. Lord, tunay kulang, Lord, ang oras upang kami, Panginoon, magsama-sama at patuloy na manginayin sa iyong mga salita. But Lord, kahit na mga munting binhi, Panginoon, na nahasik sa puso ng mga anak mo, Lord, sa oras na ito, dalangin ko, pagpalain mo mga binhing salita ng Panginoon na kanilang natanggap. At magbunsod, Lord, ng isang pananampalataya, Panginoon. Amen. Maglagay, Panginoon, ng kanilang mga tubig, Panginoon, at patuloy na mamanhik, patuloy na manalangin, patuloy na magpakumbaba sa iyo, Diyos. Kilala mo, Lord, ang aming mga pangangailangan, hindi lamang sa mga bagay natural, kundi, Lord, tunay, Panginoon, na sa lakad namin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Lord, alam mo, saan kami mahina, Panginoon, saan kami nagkukulang. Hayag sa iyo lahat, Lord. Wala kami pwedeng itago, Ama. Kaya, Lord, siyasatin mo, Lord, minsan pang aming mga puso. Yes, Lord. Kung meron man, Panginoon, na hindi pa namin nahingi ng tawad sa iyo, marahil meron kaming bagay na dapat namin kung iayos, Lord. Hinihiling namin ang tawad sa iyo, Lord, sa umagang ito. Linisan mo ito, O Diyos. At bayaan mo ang salita mo, Lord, ang siyang magkaroon, Lord, ng pananagana. Amen. Magkaroon, Lord, ng tuwang, Lord, ng iyong mga banal na salita. Umusbong ito ng ayon, Lord, sa kalikasan ng binihing pangako na binigay mo sa amin. Amen. Kung ano man ang mga pangangailangan nila, Lord, sa lakad nilang spiritual, tulungan mo sila, Lord. Huwag mo silang pabayaan. Huwag mo kaming pabayaan. Huwag mong lampasan ng sino man, Lord. Yes, Lord. Na patuloy, Lord, na humingi sa iyo sa umaga ito. Sabi, Lord, prayer is a sincere thing, Lord. At kami humihiling, Lord, ng may taos puso, Lord. Binubuhos namin ng aming puso, Lord, sa harapan mo, Lord. Maging mga bagay na hindi karapat dapat ibinababa namin, Panginoon. Tinatanggap namin, Lord, na kami ay mali at ikaw ang siyang tama. Ang kalooban mo ang siyang tama, ang aming mga kagustuhan ang mali, Panginoon. Tulungan mo kami, pagkat, Lord, maliit lamang, Lord, ang aming pag-iisip, Lord. Kung minsan hindi kami nakakaabot, Lord, sa kaisipan mo. But, Lord, meron kaming maliit din ang pananampalataya. Na ito'y kasi hindi man ang bukit ng mustasa. I mean, Lord, kung ito'y sincero, meron at meron mong magagawa, Panginoon, sa harapan mo. Kaya, Lord, i-honor mo, Lord, ang panalangin ito. Panalangin, Lord, ng aking mga kapatid. Sa likod ng panalangin ito, alam ko na nanalangin sila. Humihingi, Lord, ng biyaya mo. Humihingi, Lord, ng habag mo. At ikaw ang tunay, Lord, na nakakaunawa, Panginoon, sa lahat ng kanilang kalumbayan, kanilang kadamman at dalamhatian. Pangangailangan natural, ay alam mo rin po, O Diyos. Turuan mo kami, Lord, na hindi po mag-alala. Marangin, Lord, malungkot kami ng saglit, pero Lord, tulungan mo kaming bumangon at sumampantaya na ikaw pa rin ang Yahweh Jireh, na laging magpo-provide, Panginoon, sa aming po mga pangangailangan. Lord, mga kapatid namin, Lord, na wala sa dakong ito, pagpalain mo rin sila at abutin mo sila, Lord, sa hapong ito. Ipuin mo sila, Lord, lalo ng mga may karamdaman, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na may magagawa, Panginoon, ng paglapit sa iyo ng may pananampalataya. Hilingin ang kanilang kagalingan. Hilingin, O Diyos, ang buong kagalingan pagkat pinangako mo na ito, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Lord,
hinihiling ko ayon sa iyong kalooban. Dahil kalooban mong kagalingan, Panginoon. Hinihiling ko ang kalooban mo, Panginoon, sa aking mga kapatid. Na pagalingin mo po sila, Panginoon. Mula ulo hanggang talumpakan. Alisin mo ang anumang bumabagabag, anumang gawa ng kaaway na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa'yo pakawalan mo, Panginoon. At ibalik mo, Lord, ang kalakasan sa Kanya. Amen. Yun din sa mga nalulumbay, sa mga nauuhaw, nagnanasa sa iyo, Lord. Isang spiritual na revival. Ipagkaloob mo po, Panginoon, sa mga humingiling sa iyo, Ama. Huwag mo sila, Lord, pabayaan. Huwag mo silang lampasan. Huwag mo bayaan, Panginoon. O Diyos, na hindi nila ito, Lord, matanggap, Lord. Balik mo sila ng paulit-ulit, Lord, sa dahon. Amen. Kahit ilang ulit silang bumagsak, Panginoon. Laging bukas, Panginoon, ang dalawang kamay mo upang tanggapin sila, O Diyos. Inaabot mo kahit pinaka malalim, Panginoon, na dapat na maaaring kabagsakan ng tao. Dahil sila'y pinili mo, sila'y mahal mo. Kaya mo puspusin mo rin o Diyos ng bagay. Dahil hindi namin magagawa ang lahat ng ito, hindi namin makakapanalangin, hindi namin magagawa, Panginoon, ang gawa, Lord, ng isang Kristiyano kung wala, Lord, ang pag-ibig. Kaya bayaan mo maramdaman namin mo dito, Lord, ng tao sa aming puso. I-restore mo, Lord, ang kagalakan. Anong balik mo, Lord? Ang pagit ng imanan ng Espiritu, Lord, sa bawat isa. Lord, aming salamat sa pansamantala namin paghiwalay, Lord. Bitbitnawa, Lord, ng bawat kapatiran ng pag-asa, ang pananampalataya at bagong inspirasyon na ito, Panginoon, upang patuloy na tumayo, Panginoon, manindigan, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Uli, Lord, kinukumit ko sila, Lord. Nilalagay ko sila, Lord, sa iyong mga kamay, Panginoon. Sabi mo, Lord, anumang bagay na nailagay sa kamay mo, Lord, hindi ito mawawaglit, hindi ito mawawala, hindi ito iniingatan mo, Lord, hanggang sa iyong pagbabalik. Sige, Lord, maraming salamat. Sa iyo namin binabalik po, Diyos, ang lahat po ng papulit na salamat. Sa iyo nakil matamis na pangalan, aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Tapos sa pong ating service at bagay tayo ay maaaring ng magkamayan. Amen.